bago tayo magpatuloy ay shout out muna ako sapagkat mayroong request dito ng ating mga followers sa Facebook at YouTube na mayroon pong request na shout out. Una, itong si Carol Mendoza from Binyan, Laguna. Shout out sa iyo, idol. At ikalawa, itong si Samut Sari ni Tita Bisil. Siya po ay nagmula sa Kamaligan, Camarinesor. Shout out sa iyo, idol. At susunod, ito po ay si Lisil Sabornido from Quezon City. Shout out sa iyo, idol. At Emerson Cabañez, shout out sa iyo. At si Maria P. Miles from Makati. At isa pa, si Marley Gabing, shout out sa iyo, idol, from Jordan. Yan. Yan po yung ating shout out ngayon sa hapong ito. Sa ating pong pagpapatuloy ay uulitin ko po ang paksa na ating pag-usapan ngayon ay itong kamera ay talagang puno na kay dating Pangulong Duterte. Mayroon na pong 2 resolution ngayon na nakapile sa Kongreso. Ngayon, ano ba itong 2 resolution na House Bill Resolution, no? Number 1477. Ito po ay ikalawa na resolution na naipile na sa Kamara. Hiniling sa resolution na ito na makipag-coordinate o makipagtulungan sa national government or International Criminal Court ICC para sa investigasyon sa war on drugs sa nakalipas na administrasyon at iba pa. Wow! Kaya delikado po si dating Pangulong Duterte nito, no? Ito po ang pinakabagong resolution na ipinail nila ni Congressman Bini Abante ng Maynila. Siya po yung chairman on Committee on Human Rights. Wow, ha? Yan po yung, siya pala yung chairman dyan sa Committee on Human Rights sa Kamara, no? Si Bini Abante. At ang kanyang kasama na nag-file nito, itong si Rod Gutierrez ng One Tribe Party List. So sila po ang nag-file na ikalawang resolution number 1477 para hilingin sa national government na makipagtulungan na sa ICC or International Criminal Court. Wow! Pero tandaan natin, mga kababayan, ay mauna nang sinabi ng paulit-ulit ng ating pamahalaan na hindi po makipagtulungan ang ating pamahalaan sa ICC. Pero mauna nang nag-file ng resolution itong grupo ng Makabayan Black. Yung nakaraang linggo mga kababayan ay itong Makabayan Black dyan po sa Kamara ay siya po yung naunang nag-file nitong resolution na ito. At yan din po ang gusto nila, na makipagtulungan na o makipag-compromise na ang gobyerno sa International Criminal Court ICC.
at papasukin na dito sa Pilipinas para po sa investigasyon. Yan po yung kahilingan sa resolution na yan. Itong resolution ng Makabayan Black at saka itong dalawang congressman na si Bini Abante at Rod Gutierrez. Itong Makabayan Black, mga kababayan, kung inyo pong natatandaan ito ay kalaban talaga ng mga Duterte. Hindi po ikakaila natin at talagang mag-file po talaga sila ng resolution, at ayun na nga po, nag-file na sila ng resolution dyan po sa Kamara, kasi itong mga Makabayan Black ay anti-Duterte talaga ito at kalaban, hindi lang anti-Duterte kundi kalaban ng mga Duterte. Ayan po, mga kababayan. Pero ang matindi nito, ito pong ikalawang ngayon na resolution na ipinail, number 1477. Hindi ito minority opposition. Yun po yung matindi nito. Bakit? Kundi member ito ng majority position sa Kamara. Ibig sabihin, hindi po majority, hindi po ito basta-basta na position sa Kamara na kanilang hinahawakan. Sakop po sila sa majority position sa Kamara. At ito nga ang resolution na ipinail nila, number 1477. Itong si Congressman Gutierrez ay ng one drive party list, at Bini Abante ng Maynila ay member ito ng administration coalition. Mga kababayan, yan po yung matindi riyan, no? Hindi katulad doon sa Makabayan Black na nasa tinatawag na pinakababa na committee ang kanilang hinahawakan dyan sa Kamara. Pero ito ay itong si Congressman Bini Abante at Rod Gutierrez ay majority ang posisyon na committee ang hinahawakan ito. At si Congressman Abante, siya mismo ang may hawak o committee on human rights. Yan po ang matindi, mga kababayan, no? At alam ninyo, walang sino mang maaring pipigil ng congressman dyan po sa Kamara kung ano po ang gusto nilang mangyari. Lalo na dito na mayroong dalawang resolution na ipinail dyan, dahil trabaho nila yun eh. Hindi po pwedeng pigilin, sapagkat karapatan po nila yan, trabaho po nila yan, mga kababayan, no? Kaya tingnan natin kung ano ang mangyayari nito sa mga sumusunod na mga araw, no, kung saan ito hahantong itong resolution na ito. Pero mauna nang sinasabi ng paulit-ulit ng pamahalaan, inuulit ko po, na hindi sila makikipagtulungan sa International Criminal Court. Pero ito mayroong tayong isang punto rito na mahalaga. Pero kung sakaling ganitong sitwasyon, kung
makapasa ang resolution na ito sa Kamara, aba ay ibang usapan po yan. Bakit? Sapagkat pagka naipasa ito, kung sakali lang na maipasa ito sa Kamara, bakit po natin sinabing ibang usapan ito? Sapagkat maaring ang gobyerno ay mapilitang makipag-compromise dito sa resolution kung sakaling maipasa ito sa Kongreso. Yan po yung posibleng mangyayari dyan. Pero huwag nating kalimutan na paulit-ulit, inaulit ko po na paulit-ulit sinabi ng ating pamahalaan na hindi po sila makipagtulungan sa International Criminal Court. Yan po mga kababayan. No? Sa dalawang resolution ito ay itong dalawang resolution na ito ay antabayanan natin kung makapasa ito bago pa man mag-resist ang Kongreso. Kasi ang Congress, mga kababayan, magre-resist po yan bago mag-Pasko. Hindi ko lang tiyak kung anong pitsa mag-resist ito. Pero ang tiyak ako, nasa mga third week ng December ito mag-resist. Hindi natin alam kung baka may habol pa nila ito at madinig ng mabuti dyan po sa Kongreso. So, wala na po tayong magagawa dyan. No? Ang Kongreso sa magre-resist sila sa nasa third week, inulit ko, na ng December at mag-resume ito by next year na po, nasa mga January yan. Ayan po yung resume nila, no? Ito ay nag-umpisa ng, alam ninyo, ay alam naman ninyo si dating Pangulong Duterte, kung magsalita ito ay kaiba rin. Dahil nga po dito sa mga dami niyang binibitiwan ng mga below the belt na mga sinasabi niya laban po sa Kongreso. Kung inyo pong napapansin yan, at hindi lamang sa Kongreso kundi sa gobyerno, sa kabila ng ang dami niyang sinasabi, na sa halip ay manahimik na lang sana siya upang patuloy siyang magkaroon ng proteksyon sa pamahalaan. Kaya dito sa kanyang mga banat ay hindi po maiwasan na nasagasaan niya yung Kongreso at napuno sa kanya. Yan yun po napuno sa kanya ang Kongreso. Kailangan na natin itong mag-submit na tayo ng resolution nito kung maipasa natin para papasukin na natin itong ICC sa atin. Yan po yung mga kaisipan nangyari doon sa Kongreso. Kasi nga ang mga congressman nagalit na sa kanya dahil sa ang dami niyang sinasabi below the belt at hindi na nagustuhan, napuno na yun. Kaya dito si dating Pangulong Duterte ay iniwanan niya siya sa kanyang mga kapartido dyan po sa Kongreso. Aywan ko kung iilan na lang ngayon nga congressman ang nagiging kakampi niya dyan. Ang balita ko nung nakaraang araw ay 15 na lamang. Sure, baka mabawasan pa yan. Yan po yung resulta na sa halip sana ay mananahimik na lang siya para walang problema. Ito ngayon ang nangyari. Nagkaroon ng resolution. Sabagay, itong resolution, pagdidibatihan pa ito, kaya nga sinasabi natin na maring makalusot ito at maring hindi. Ayun po yung antabayanan natin.
No? Kaya kung ako, ito ang masasabi ko, mga kababayan, na kung ako po si dating Pangulong Duterte, manahimik na lamang, makipagtulungan para wala sanang problema. Ito, malaking problema ito sa mga Duterte, sapagkat alam mo na sa Kongreso na yung resolution na isampa at hindi man pwedeng hindi asikasuhin yan. No? Kaya mahalaga na dapat sana kung hindi pa nangyari ito napag-isip-isipan ng dating Pangulo ang kanyang mga sinasabi. Okay, no? At sunod natin pag-usapan ay ito pong joint patrol ng Amerika at Pilipinas. Mga kababayan, ito po yung pag-usapan natin ngayon na ikalawa, sapagkat lalo pa po itong pinatindi ang joint patrol dyan po sa West Philippine Sea. Ito yung isa sa dahilan, kung natatandaan po ninyo mga kababayan, na yung ating Pangulong Marcos ay nung nakarambuan, tatandaan ninyo siya na nagpunta siya ng Hawaii. Yun lamang po ang sadya. Marahil ito ay pinaplansa ng Pangulo ng mabuti. Yung joint exercise dyan po sa West Philippine Sea, sapagkat alam ng Pangulo ang mga nagaganap dyan na kinakailangan na matapatan ang China at maipakita ang puwersa na makita ng China na hindi lamang tayo nag-iisa dyan na lumaban sa China. Ngayon nakita niya na hinanda ng Pangulo ito, sapagkat doon po sa Hawaii, dyan po nakabase yung tinatawag na Indo-Pacific Headquarters Command Headquarters ng pinakamalaking US base sa Hawaii. Kaya ang Pangulo ay nagsadya talaga doon para plansahin ito, na mapaghandaan yung pong malaking joint exercise na gagawin ngayong susunod na araw, mga kababayan. No? Ang dahilan ay upang siyempre kailangan coordination yan ng Pangulo. Ang dapat ay kung ano ang dapat gawin ng Pangulo upang lalo pang palakasin at paigtingin ang joint US Philippine Patrol sa West Philippine Sea at sa ating Armed Forces of the Philippines. Alam niyo, ito ay under, wag nating kalimutan na ito po ay legal, under sa tinatawag niya Mutual Defense Treaty. Doon nga sa una ay noon na nating video ay sinasabi ko nga doon na bigo ang Chinese President Xi Jinping na kumbinsihin itong mga bansa dahil sa booking na ang China sa kanilang ginagawa dyan sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Yan, mga kababayan. Ay, natandaan ninyo na noong nakaraang araw ay nag-usap sila ni President Joe Biden at Pangulong Marcos at Xi Jinping. Ang sadya noon ni Xi Jinping doon po sa Amerika na dumalo siya sa APEC Summit dahil makumbinsin niya ang mga bansa na kumampi sa kanila. So ramdam na nila, ibig sabihin ramdam na nila, mga kababayan, ito pong nangyari ngayon sa Pilipinas, na ang Pilipinas ay kinakampihan ng mga maraming bansa magmula sa European Union, United Kingdom at
kahit dito sa Asia, Japan, Australia, at iba pang mga kakapit bansa natin dito sa Asia. Yun po yung nangyayari dyan. Kaya malaking problema ngayon dito sa China sapagkat bigo ay yung lakad ni Chinese President Xi Jinping doon po sa APEC Summit. Naunawaan na nila ngayon itong ginagawa ng Pilipinas na napaka-simple pero napakahalaga para po sa ating depensa dyan po sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Yan. No? Kaya dito, pansinin ninyo, ay noong na-interview si President Joe Biden doon sa Amerika pagkatapos na mag-usap sila ni Pangulong Marcos at Xi Jinping, na itanong sa interview doon po kay President Biden kung ano masasabi niya tungkol doon sa Chinese President, so sa China. Ang sabi ni President Biden ay diktatoran niya siya. Mantakin nyo yan. Talagang sinasabing dictator at puro anya kasinungalingan ang mga sinasabi ni President Xi Jinping doon po sa APEC Summit. Ayan po yung pahayag ni President Joe Biden. So yan po mga kababayan, no? Kaya dapat na isa sa problema dito sa atin mismo, itong ating mga politiko na ilan na kakampi sa China, katulad ni Senator Robin Padilla, at itong si Harry Roque, abogado pa naman ito. Ito si Robin Padilla, hindi natin mapupulsuhan itong pag-iisip nito dahil sa halip na mag-isip na tama ay kabaliktaran ang sinasabi nito, ang iniisip nito. Di natin maintindihan kung ano bang mayroong sa kukutin nito mga taong ito, no? Kaya kabaliktaran ang mga pag-iisip at sinasabi. Itong si Harry Roque, abogado ito, pero tingnan mo, mag-isip, kabaliktaran, at sasabihin pang kaya daw matras ang China doon sa isang project doon sa Mindanao dahil daw po ay inaaway natin yung China. Wow! Inaaway daw natin yung China kaya daw umatras yung China. Kaya alam mo, nakakatawa minsan mga kababayan, pero ang totoo, kabaliktaran ang sinasabi sa mga taong ito. Kailan ba tayo nakikipag-away sa China? Nakita ninyo yung ating mga protesta hanggang diplomatic protest lang. Nagkaroon na tayo ng 126 protest, diplomatic protest, pero hindi pinakikinggan sa Beijing. Tapos sasabihin na inaway natin yung Beijing. O, ibang klase ano. Kaya dito mga kabayan nakikita natin. Kaya itong mga taong ito, kung tumakbo man ito, huwag na natin iboto ito, itong mga ganitong uri ng mga pag-iisip. Itong si Senador Padilla, tinatawagan natin ng pansin. Kaya kung tumakbo yan, huwag na ninyo iboto. Ako, hindi ako bumuto niyan eh. Pati yan si Harry Roque. Hindi nakakatulong ang mga taong ito, sa halip na makakatulong sa ating bayan, ang ginagawa kabaliktaran, nagiging pabigat sila sa ating bayan. Dapat, kung ano man ang uri, o anumang saan man tayo na anib na partido, kalimutan na yun. Magkaisa tayo doon sa problema ng bansa. So, yan po yung ating sinasabi ngayon, at sana'y
huwag ninyong kalimutan na i-like at i-subscribe ninyo itong aking munting channel. At sa aking Facebook page ay follow po ninyo. Maraming pong salamat.